Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-29 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. At dahil nga nasa pool sila ng mga sandaling iyon ay walang shirt si Ryan. Kaya naman damang-dama ni Ryan ang malambot na balat ni Jaisel. Bahagyang dumilim ang mga mata ni Ryan habang nakapulupot ang kamay niya sa katawan ni Jaisel na nasa tubig. He looked at her with burning eyes. Napakalapit nila sa isa't isa ng mga sandaling iyon. Nang maging panatag na ang katawan ni Jaisel ay saka lamang niya napansin na magkayakap na pala silang dalawa ni Ryan habang magkaharap sila nito. Bukod pa doon, ay nakapulupot sa leeg nito ang kanyang braso ng mga oras na yon. Agad na namula ang mukha ni Jaisel. At nang akma na siyang didistansya mula kay Ryan, nakita niyang nakatitig si Ryan sa kanyang mga mata at ang gwapo nitong mukha ay palapit ng palapit sa kanya. Nararamdaman niya ang pagdampi ng hininga nito sa balat ng pisngi niya. Bahagyang huminto sa pagtibok ang puso ni Jaisel. Naguguluhan siya kaya itinulak niya palayo si Ryan. "Jaisel!" Isang paos at mababang boses ng lalaki ang bigla na lang niyang narinig mula sa di kalayuan. It was icily cold. Ang mga taong naroon ay biglang natahimik. Saglit din namang natigilan si Jaisel. Napakapamilyar ng boses na iyon. Nagtaas siya ng tingin at nakita niya na nakatayo si Jared sa tabi ng pool. Madilim ang pagkakatingin nito sa kanya. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-29 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Mr. Leviste? Habang nakatingin si Jaisel kay Jared ay bahagya siyang kinabahan sa hindi niya malamang dahilan. Jared's eyes turned cold. Pagkaraan ay sarkastiko itong nagsalita. "So, you like swimming?" Agad na nagalit si Jaisel. Walang salitang maaaring maglarawan ng nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. "Please help me get out of here," mabilis niyang sabi kay Ryan. Mababakas naman ang pagkadisgusto sa mga mata ni Ryan. Hindi niya gusto kung paano tingnan ni Jared si Jaisel. Ang tinging iyon ay parang pagmamay-ari nito ang dalaga at animoy pagtataksil sa kanya ang ginagawa nila ni Jaisel. Nang mapansin ni Jaisel na hindi kumikibo si Ryan, ay pinagmadali niya ito. "Ano ba? Tulungan mo akong makaahon dito." Ang paraan kung paano siya kinarga ni Ryan habang mapanganib namang nakamasid sa kanila si Jared ng mga sandaling iyon ay talagang nakapagpabalisa kay Jaisel. Ryan felt a sense of discomfort in his heart, pero dinala pa rin niya si Jaisel sa gilid ng pool. Nang marating naman nila ni Ryan ang poolside, mabilis na kumawala si Jaisel mula sa bisig ni Ryan. Sa kanya hinagip ang handrail at umahon na si Jaisel mula sa pool. Nang makaahon siya, tumutulo ang buong katawan niya pero wala siyang pakialam. Nagpatuloy siyang lumakad palapit kay Jared. Subalit hindi napansin ni Jaisel ang nabasang sahig, kaya nang humakbang siya ay aksidente siyang nadulas. Dahil doon ay nagulat siya at nawalan siya ng balanse. "Be careful!" Mabilis na umahon si Ryan mula sa pool at sinubukan niyang saluhin si Jaisel. Subalit, ganoon din ang naging reaksyon ni Jared ng mga sandaling iyon. Mabilis din itong humakbang para saluhin si Jaisel. Agad niyang ipinulupot sa bewang ni Jaisel ang mga braso niya at kinabig itong palapit sa kanya. Samantala, natigilan naman si Ryan sa nakita niyang ginawa ni Jared. Natahimik naman ang lahat ng naroon simula nang dumating doon si Jared. Nang masaksihan ng mga ito ang pangyayaring iyon, lalo pang tumahimik ang mga ito.
Dalawang napakagwapong lalaki ang agad na dumating upang sumaklolo kay Jaisel. Talagang nakakainggit. Ngayon ay gusto ding subukan ng mga kababaihang naroon ang madulas at matumba. Napadikit naman sa suit na suot ni Jared ang basang katawan ni Jaisel. Kahit na nababalutan ng mga damit na suot nila ang katawan nila ni Jared, ay kinakabahan pa rin si Jaisel ng mga oras na yon at agad na namula ang mukha niya. Nagmamadali niyang itinulak palayo si Jared. "I'm sorry sir, hindi ko sinasadya." Pagkaraan ay sabi ni Jaisel kay Jared habang nakatingin ito sa nabasang suit ni Jared. Lalo lamang siyang nalito at nahiya ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang naging reaksyong iyon ni Jaisel ay hindi nagustuhan ni Jared. Nang dumating siya doon ay nakita niya itong kalmado habang nasa mga bisig ni Ryan. Subalit pagdating sa kanya ay hindi man lang ito makatagal habang yakap niya. Ang galit na nasa puso ni Jared ay agad na sumiklab. Dumilim ang mukha nito at hinila niya ang kamay ni Jaisel, pagkatapos ay umalis na sila doon. Napakalakas ni Jared at hindi ito kayang pigilan ni Jaisel. Kaya naman, napilitan siyang sumunod na lang kay Jared. Pagkaraan ay naguguluhan siyang nagtanong dito. "Mr. Leviste, saan mo ba ako dadalhin?" Nagpatuloy lang sa mabilis nitong paglakad si Jared. Dinala siya nito sa locker room. Tahimik doon at walang ibang tao. Agad nitong isinara ang pinto at bahagya nitong isinandal si Jaisel sa wardrobe cabinet na naroon. Nanatili ang mahigpit na pagkakahawak ni Jared sa balikat ni Jaisel. At halos matakluban na ng mataas nitong pangangatawan ang katawan ni Jaisel. Pagkatapos ay unti-unti nitong ibinaba ang ulo niya palapit kay Jaisel at hinalikan siya ni Jared. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Jaisel dahil sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala habang tinitingnan niya ang mukha ni Jared ng mga oras na yon. Nagtataka si Jaisel kung bakit iyon ginawa ni Jared at gusto niyang makawala kay Jared ng sandaling yon. Subalit, kapag nagpupumiglas siya ay lalo lamang nagagalit si Jared. Naging mapusok ang mga halik na iyon ni Jared. He forcefully opened her mouth and slid his tongue into it. Naging mapusok ito at walang takot. Dahil doon ay agad na nasaktan ang mga labi ni Jaisel at nakaramdam siya ng takot. Gayunpaman, ang mga palad niyang dumapo sa katawan ni Jared ay walang sapat na lakas at hindi man lamang ito nasaktan. Ngunit nagawa nung mapatigil si Jared sa ginagawa nito. Bigla itong napahakbang paatras habang nakatingin kay Jaisel na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakawala rin siya mula sa pagkakahawak ni Jared sa kanya. Bulong ng isip ni Jaisel. Pagkatapos ay maingat siyang tumingin kay Jared. Puno ng hinagpis ang mga mata ni Jaisel. "Mr. Leviste, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?" Mahinang tanong niya dito. "Yes, I'm kissing you." Maagap namang sagot nito sa kanya. Malalim ang mga mata ni Jared at mahina ang boses nito nang sabihin iyon. Saglit namang hindi agad nakapagsalita si Jaisel. Nairita si Jaisel nang maramdaman niya ang hapdi mula sa mga labi niya. Pakiramdam niya ay sa kanya ibinuhos ni Jared ang galit nito. Paanong nagawa iyon ni Jared sa kanya? Tanong ni Jaisel sa sarili. "Mr. Leviste, nagkukunwari lang tayong magkasintahan. Ang engagement natin ay mawawala na ng bisa." Matatag ang pagkakatitig ni Jaisel kay Jared. Ang determinasyon niya na mawala ang bisa ng kanilang engagement ay hindi pa rin nawawala sa isipan nito. Naisip ni Jared. Dahil doon, ay muli na namang dumilim ang mukha nito. "So what? Ikaw pa rin ang fiancé ko sa loob ng 1 buwang ito." Mariin at seryoso nitong sabi nang muli itong magsalita. Wala naman agad mahagilap na salita si Jaisel upang sagutin ang sinabing iyon ni Jared. Pakiramdam ni Jaisel ay nagkamali siya.
Kahit na fake pa rin ang relationship natin, kaya wala kang karapatan na gawin sa akin ito in private. Tuwid na tumingin sa kanya si Jared. The look in his eyes was dark and dangerous. Saka ito muling nagsalita. You are my fiancé. Therefore, I have the right to do whatever I want to. Huwag kang maglalakas loob na subukang muli ang aking limitasyon dahil kung hindi na lamang isang halik ang gagawin ko sa'yo sa susunod. Seryosong sabi ni Jared. Kaya ni Jared na gawin ang lahat para kay Jaisel. Kahit na nga ang manatiling tahimik sa tabi nito, ngunit hindi nito kayang tanggapin na may makasamang ibang lalaki si Jaisel. Natulala naman si Jaisel sa kinatatayuan niya. At lubos siyang naguguluhan. Natitiyak ni Jaisel na wala iyon sa kasunduang kanyang pinirmahan. Samantala, sa isang corner ng locker room, kung saan walang makakapansin ay naroon si Margaret. Tahimik itong nakatayo habang pinakikinggan ang usapan sa pagitan ni Jared at Jaisel. Agad na nagliwanag ang mga mata nito at napaawang ang bibig niya dahil sa kanyang mga nalaman at narinig mula sa dalawa. Pagkatapos ay isang malisyosong ngiti ang sumilay sa mukha nito. Nang makaalis doon si Jared ay naiwang mag-isa si Jaisel sa locker room. Napaupo ito sa upuang naroon. Bahagya pa rin niyang nararamdaman ang pagkirot ng mga labi niya habang nanatiling magulo ang isipan niya. Ang engagement nila ni Jared ay isang pekeng kontrata at ngayon ay mas lalo pa iyong naging komplikado at nakakalito. Maya-maya ay nakarinig si Jaisel ng mga yabag na papalapit sa locker room. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya si Ryan na lumalakad palapit doon. Mababakas ang pag-aalala sa mukha nito nang magtanong ito sa kanya. Okay ka lang ba? Jaisel looked like a spiritless and depressed doll. Agad siyang tumango kay Ryan at kasabay noon ay nagsalita siya. I'm fine. Pilit niya itong nginitian saka siya tumayo para kunin ang kanyang damit mula sa locker. Pagkatapos ng lahat ng nangyari doon ay nawala na siya ng gana pang manatili sa lugar na iyon ng kahit isang minuto pa. Pwede mo ba akong tulungang sabihin kay Director Martina na mauuna na akong umalis? Pagkaraan ay sabi niya kay Ryan. Napakunot noon naman si Ryan. Saglit pa itong nag-alinlangan pero mukhang nakapagdesisyon na ito kaya hinagip ni Ryan ang kamay ni Jaisel. Jaisel, anong relationship ang meron kayo ni Jared? Diretsyong tanong ni Ryan kay Jaisel. Nitong mga nakaraang araw, napansin ni Ryan na ang relationship sa pagitan nila ni Jared ay hindi pangkaraniwan pero hindi rin naman iyon malinawan. Hindi siya nagtanong tungkol doon at hindi rin niya gusto dahil natatakot siyang malaman ang sagot na alam niyang hindi niya makakayang tanggapin. Gayunpaman, sa mga pangyayari kanina ay mahahalata ang pagiging possessive ni Jared at imposibleng hindi iyon mapansin. Agad namang nakaramdam si Jaisel ng pananakit ng kanyang ulo kapag naiisip niya ang tungkol sa magulo at komplikadong relationship na meron sila ni Jared. It's a little complicated. Mahina at matipid niyang sagot sa tanong ni Ryan. Hindi niya maaaring sabihin kay Ryan ang totoo dahil na rin sa isa iyong sekreto. Hindi siya binitawan ni Ryan at patuloy itong nagtanong sa kanya. Kung ganon, sabihin mo sa akin, nagde-date ba kayong dalawa? Of course not. Walang pag-aalinlangang sagot ni Jaisel. Walang anumang dahilan para siya at si Jared ay magkaroon ng seryosong relationship. Bulong ng isip ni Jaisel. Nang marinig naman ni Ryan ang naging sagot na iyon ni Jaisel, ay agad na na-relax ang kanina lang ay sobrang natetense niyang puso. Mabuti na lamang at hindi sila ni Jared. Nasa isip ni Ryan. Agad na naging relax ang ekspresyon sa mukha ni Ryan at isang napakagandang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay niya
at parang batang ginulo ang buhok ni Jaisel. I see. Ayaw mo na ba talagang bumalik doon? Sasamahan kita pabalik. Dagdag pang sabi nito kay Jaisel. Speechless namang napatingin si Jaisel kay Ryan. Bakit kaya bigla na lang naging maganda ang mood nito? Nagtatakang tanong sa isip ni Jaisel. Maaga kinabukasan, matapos na mai-announce ang rules para sa susunod na round ng kompetisyon, isinubsob ni Jaisel ang kanyang sarili sa muling paggawa ng design. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na nagpunta doon si Jared para magbasa ng libro nito. Pero nag-arrange ito ng ibang assistant para sa kanya. Nice to meet you, Miss Jaisel. Ako po si Jamila, ang bago ninyong assistant. You can call me Jam for short. Jamila was a fresh graduate with a delicate and smooth-looking face. At mukha rin itong isang masayahing tao. Gayunpaman, professional ito pagdating sa designing. Napakagalang at marespeto din ito kay Jaisel. Sa ganoon kabisi na pagkakataon, wala nang pakialam si Jaisel kung magkaroon siya ng dagdag na assistant. Ngunit mahahalata namang hindi naging masaya si Ryan. Malamig itong tumingin kay Jam, saka ito nagsalita. Bakit bigla kang ipinadala ng kumpanya dito? Seryosong tanong ni Ryan kay Jam. At mukha namang handa si Jam sa mga ganoong klaseng interogasyon. Binigyan nito ng isang malinis at malinaw na sagot si Ryan. Nagpapasalamat po ako sa pagkapanalo ni Miss Jaisel ng first place sa katatapos lang na match. Our company is in state of whooping glory. Sa kasalukuyan, si Miss Jaisel ay isang valuable asset ng aming kumpanya. Kaya ipinadala nila ako para tumulong sa kanya. At dahil sa narinig ni Ryan na ipinadala ito sa ngalan ng kumpanya nila, ay wala nang nasabi pa si Ryan. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na matanggap ni Ryan si Jam doon kaya muli itong nagsalita. Huwag kang magtatangkang istorbohin pa si Jaisel. Ako na ang bahalang mag-arrange ng mga pwede mong gawin habang nandito ka. Totoo naman na wala ng oras pa si Jaisel para matingnan si Jam matapos nitong mag-umpisang maging abala sa kanyang ginagawa. At isa pa, malaki naman ang tiwala nito kay Ryan kaya hinayaan na ni Jaisel na ito ang mag-arrange ng mga gawain. Si Ryan na ang in charge sa mga gawaing kailangang gawin ng personal, habang si Jam naman ay naatasang gawin ang mga minor chores. Dahil doon, ay hindi na kontento si Jam at nakikipagtalo ito kay Ryan from time to time, making the tense working atmosphere become much more relaxed. Hanggang sa dumating ang oras para sa finals. Dinala ni Jaisel ang kanyang model sa kanyang workroom para makapagpalit ito ng damit na inihanda niya at para magawan din niya ng ilang huling adjustments bago magsimula ang final match. Biglang nagbukas ang pinto ng workroom na iyon at aroganteng naglakad papasok si Margaret. Napakunot noon naman si Jaisel at agad siyang tumayo sa harap ng ginawa niyang damit upang maitago niya iyon mula sa mga mata ni Margaret. Anong ginagawa mo dito? Bawal kang pumasok dito sa workroom ko bago mag-umpisa ang kompetisyon. Get out! Mariing sabi ni Jaisel dito. Subalit walang pakialam si Margaret sa sinabi ni Jaisel at pagkaraan ay inutusan nito ang model ni Jaisel. Lumabas ka muna sandali. Saglit na nag-alinlangan ang model pero pinili pa rin itong lumabas ng room na iyon dahil na rin sa takot nito sa pamilyang sumusuporta kay Margaret. Pero bago ito lumabas ay nagsabi ito kay Jaisel. Miss Jaisel, nasa labas lang po ako. Kung sakali pong may kailanganin kayong kahit ano, tawagan nyo lang po ako. Hindi naman nagsalita pa ng kahit na ano si Jaisel. Nang makalabas ito ay agad namang isinara ni Margaret ang pinto. Tiningnan nito si Jaisel nang may nakakalokong ngiti. Huwag kang masyadong kabahan, Jaisel. We're already close friends at wala akong gagawing kahit na ano sa'yo. Pagkaraan ay sabi nito kay Jaisel.
Paano iyon nasasabi ni Margaret na hindi man lang nakakaramdam ng hiya, gayong lahat ng masamang nangyari sa kanya ay dahil sa kagagawa nito? Tanong ni Jaisal sa kanyang sarili. What are you trying to do? Malamig na tanong ni Jaisal dito. Wala naman, it's just that I want you to see some photos here. Ngumiti si Margaret at saka nito inilabas ang ilang picture mula sa bag nito. Pagkatapos ay kaswal nito iyong inihagi sa table na nasa harap ni Jaisal. Kumalat naman sa ibabaw ng table ang mga pictures na yon. Ang mga images na nasa larawan ay ang kanyang intimate contact kasama si Ryan. May larawan doon habang pinagsisilbihan siya ni Ryan ng pagkain sa bonfire party. Larawan habang nakayakap ito sa kanya nung may pool party sila. At larawan ni Ryan habang tinutulungan siya nitong inumin ang wine nung nakaraang celebration nila. Bukod pa doon, ang bawat larawang iyon ay sinadyang kunan at ang bawat anggulo ay nakaset up upang makapandaya. Kaya naman ang makakakita ng mga larawang iyon ay talagang iisiping may namamagitan sa kanilang dalawa nito. Jaisal, natatandaan mo pa ba ang engagement mo kay Jared? Nakangisi ito matapos nitong itanong iyon kay Jaisal. Dahil sa engagement na yon, you're basically considered as a married woman at hindi maganda na makipag-flirt ka pa sa ibang lalaki. O baka naman talagang magaling ka lang mag-two-timing. Nang aasar na sabi pa nito kay Jaisal. Huwag mong subukang mag-umpisa ng mga walang kwentang issue, Margaret. Walang namamagitan sa amin ni Ryan at walang mga ganyang bagay na nangyayari sa pagitan naming dalawa. Agad na dumilim ang mukha ni Jaisal at agad siyang nakaramdam ng hindi maganda. Muli siyang nginisihan nito saka ito nagsalita. Sa palagay mo, ikaw ang magsasabi niyan? Kung makikita ni Madam Dolly ang mga larawang ito, sa palagay mo ba ay maniniwala siya sa'yo? Ang engagement sa pagitan nila ni Jared ay inarrange ng lola nitong si Madam Dolly. Kakaiba na ang isang mapagmataas at mayabang na lalaking katulad ni Jared ay papayag sa isang peking engagement. Higit pa doon, ay ang pagkukunwaring ginagawa nila sa harap ng publiko. Ang lahat ng iyon ay para lamang mapagbigyan ang lola ni Jared sa kagustuhan nito. Usap-usapan na hindi maganda ang kondisyon ng kalusugan ni Madam Dolly at hindi ito maaaring makatanggap ng masamang balita o kaya naman ay anumang maaaring makapagpasama ng loob nito. At ang pinakaimportanteng bagay na inaalala nito sa ngayon ay ang tungkol sa pagpapakasal ni Jared. Kung makikita nito ang mga larawang iyon, agad na nakaramdam si Jaisal ng panlalamig na gumapang sa buo niyang katawan. Hindi siya nangahas na isipin kung ano ang kahihinatnan ng bagay na iyon. Nang makita naman ni Margaret kung paano nag-alala ng husto si Jaisal, dahil sa mga larawang iyon at sa mga sinabi niya dito, kontentong napangiti si Margaret at agad na gumanda ang mood nito. At syempre, wag mo nang balaking makipagkita kay Madam Dolly na kasama si Jared in advance. Dahil kapag ibinigay ko ang mga larawang ito, ay sasabihin ko na rin sa kanya. Saglit itong huminto sa pagsasalita. Ang bawat salitang sumunod nitong binitawan ay puno ng mali siya. Na ang engagement ninyo ni Jared ay peking engagement lamang. Hindi agad nakagalaw si Jaisal sa kinatatayuan nito at agad na namutla ang mukha niya. Bahagyang nanginig ang boses ni Jaisal nang magsalita ito. Margaret, are you out of your mind? How dare you say something like that? Jaisal, alam mo namang ikaw lang ang makakapagsabi kung may katotohanan ang sinasabi ko o wala. Narinig kong lahat ang pinag-usapan niyo ni Jared sa locker room nung nakaraang araw. Ang bawat salitang iyon ni Margaret ang naging dahilan upang mawasak ang tanging pag-asa sa puso ni Jaisal. Nanlamig ang buong katawan niya at ramdam din niya ang panginginig ng tuhod niya at akala niya ay tuluyan na siyang babagsak anumang oras ng sandaling iyon.
Iyon ang pinakamalaking sekreto sa pagitan nilang dalawa ni Jared at natuklasan iyon ni Margaret. Tapos na ang lahat para kay Jaisel. Muling ngumisi sa kanya si Margaret. Saka ito nagsalita. Dahil narinig ko iyon, tinitiyak kong gagawa ako ng paraan para makumbinsi si Madam Dolly na paniwalaan ito. Isa pa, malinaw na makikita sa mga larawan ang relasyon mo kay Ryan. Sabihin mo sa akin, Jaisel, ano ngayon ang gagawin mo? Kasabay ng tanong na iyon ay ang nakakalokong ngiti ni Margaret. Ano ba ang pinaplano mong gawin, Margaret? Galit na tanong ni Jaisel dito. Ang pinakamalaki niyang sekreto ay hawak ngayon ng mortal niyang kaaway at wala siyang maisip na ibang paraan para labanan ito. Simple lang naman ang gusto ko. Mag-withdraw ka mula sa finals at mananatili akong tahimik tungkol sa bagay na ito. Ano sa palagay mo? Pagkaraan ay sagot ni Margaret kay Jaisel. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano kaya ang magiging desisyon ni Jaisel tungkol sa bagay na ito? Paano kaya niya ito haharapin? Mag-back out nga kaya si Jaisel? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Do you ever feel like you are not happy in your relationship? It's probably because you choose love over happiness, and that's always a wrong choice. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.